Nako po, umamin po ang witness na taga-COA dito kay Chis Escudero. Dahil nga dito sa sinasabing ni BP Sara, nung nakaraan pa lang, di ba, sinabi niya nga na hindi nga siya binigyan ng due process. Which is inamin nga po rito na taga-COA na hindi nga nila binigyan ng pagkakataon na sagutin yung notice of disallowance ni BP Sara. So, nagbigay kagad sila ng recommendation kahit na hindi pa nila pinasasagot o hindi pa nila hinaantay kung ano yung sagot do sa mga disallowance na dapat na bigyan muna nila ng pansin, 'di ba? Parang korte rin, 'di ba, na merong akusasyon, kailangan mo muna sagutin yung mga akusasyon para malaman kung ano yung pinaka-konteksto. Kaya dito ang ganda ng ginawa ni Chis Escudero, nilinaw niya rito na pinalutang niya talaga. Napakita dito na hindi nga po binigyan ng due process itong si BP Sara. So ito, panoorin po natin na pag-amin po ng taga-COA na hindi nga po nabigyan ng due process dahil nag-issue kaagad sila ng notice of disallowance kahit di pa po nila pinasasagot si BP Sara. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niya yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Apart from this joint circular of 2015, please confirm kung meron mga rules and regulations na in-issue ang COA para sa mga settlement of accounts, if you know. Ang basis po namin is yung rules and regulations on settlement of accounts po. Anong ibig sabihin nun? Anong particular provision? Pwede pong pakiulit yung tanong. Sinabi mo na merong rules and regulations on settlement of accounts. Opo, meron po. At instead of a notice of suspension, diniretso nyo agad sa notice of disallowance. Opo, tama po. Anong pinagbasihan ninyo nito? Dahil nga po, ang definition po ng notice of disallowance based on the joint circular is yung transaction po appears to be illegal, improper, or irregular. And in this case po, yung naging transfer po is a direct violation, making the transaction irregular. Kaya naging notice of disallowance na po yung inisyo namin. Okay. So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, sinabi mo illegal. Doon po siya sa irregular, which is violation po siya sa joint circular. Okay. So yung joint circular nakalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular. Opo, tama po. At bakit irregular ulit? Kasi po hindi siya Asked and answered, Your Honor. Asked and answered. Asked and answered, Counsel. Okay. Dito, sinusubukan 5 gulang ni What Atty. is the Kapunan, status of this notice of disallowance at present, if you know? Nasa... Asked and answered already, Your Honor. I don't quite remember, Counsel. It It was would be not okay asked to yet, repeat. Your Honor. I It would think be okay to Counsel- repeat, nevertheless. Yes, Ms. Eileen. What is the status of this notice of disallowance? Nasa prescribed period pa po ang OBP para po mag-appeal sa commission proper po. Ayan na, malinaw. Nasa prescribed period pa po ang OBP para sagutin yung kanilang notice of disallowance. Pero in-issue ang kaagad sila ng COA ng notice of disallowance. Diba? Dapat dumaan muna sa isang parang warning muna, parang ganun. Pero inakyat kaagad ng taga-COA itong auditor sa notice of disallowance agad. Kahit na meron pang allowable, pasok pa doon sa prescriptive period yung pag-appeal doon sa nakita nilang discrepancy doon sa liquidation ni BP Sara.
With the indulgence of counsel, and what is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of 6 disallowance. months. Opo. You may proceed, counsel. And to your knowledge, are they still well within this 6-month period to Asked submit? and answered already, Your Honor. Your Honor, please, it is within, this is follow-up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. Okay. Next, Applicable pa. Madam Witness, are you still okay? Opo. Punta naman tayo dito sa Department of Education. Before you move on, counsel, with the Ito na. indulgence of Attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Latchika ni Gina Acosta, dinisallow niyo na lahat. Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa Okay. silang response doon. Wala pa po. Wala Doon pa na rin lang kayong- po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So in-issue nyo to nang hindi naririnig yung panig nila. Opo. You may proceed, counsel. So malinaw hindi nila binigyan ng due process si VP Sara. So parang lumalabas dito mukhang na-pressure po yung taga-COA para issue ang agad ng notice of disallowance para palabasin nga nila na may maling ginawa si VP Sara. Walang pinagkaiba ito sa traffic violation na inakusahan ka ng traffic enforcer na ikaw gumawa ng traffic violation na hindi pinapaliwanag sa iyo o hindi ka binigyan ng pagkakataon ipaliwanag bakit mo nagawa yung traffic violation. Halimbawa, no right turn on red signal. Wala kang nakakitang signage na no right turn on red signal or ito nakatumba, natakpan ng ganyan. Dati ka naman dumadaan doon pero lagi ka namang kumakanang kagad doon kahit na hindi pa siya kumbaga kahit naka-red na dumadaan ka pa kasi wala kang signage, di ba? Pero that time na dumaan ka biglang merong nang huli at pinapaliwanag mo yung side mo kung bakit mo nagawa yun, hindi ka na kaagad pinagbigyan ng traffic enforcer. Bagkus binigyan ka agad ng ticket at ang sabi sa'yo, doon mo na lang ipaliwanag yan, i-contest mo na lang itong violation mo. So, ganito yun nangyari kay BP Sara. So, hindi na siya binigyan ng pagkakataon ipaliwanag kung bakit ganun yung naging transaction ng paglipat nga ng pondo or paglipat ng disbursement officer niya do sa paggamit nga ng confidential funds. So, inisyuhan kaagad sila ng notice of disallowance at doon na lang na ipaliwanag. So, malinaw yung sinabi ni Chis Escudero na hindi nila nabigyan ng due process si BP Sara. Yung nga, mukhang na-pressure dito yung taga-COA. So, sa tingin nyo ba, na-pressure ba yung taga-COA o talagang sinadyang hindi sila bigyan ng due process itong si BP Sara kasi nagkukuntsabahan na po yung mga kawani ng gobyerno para nga matanggal sa pwesto itong si BP Sara. So, paki-comment down below po kung ano po yung tingin po ninyo, kung ito ba sinadya o talagang pressure lang po ng mga tukmol na congressman yung taga-COA. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.